Mabenta at mahal na ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa ngayong bisperas ng Valentine's Day. Pero may jowa man o wala, deserve na mabigyan ng bulaklak. Yung single nga o yung ilang single nga, binilhan ng kanilang mga sarili. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sinong nagsabi nga mga may jowa lang ang may pabulaklak sa Valentine's Day? Dito sa Dangwa, merong mga me, myself and I ang peg. Kung wala raw magbibigay ng bulaklak sa kanila, edi sila ang magbibigay sa sarili nila. Sino nagbigay ng flower mo? Ako lang po talaga may bili neto because deserve po namin. Deserve po namin. Mas mahalin mo muna sarili mo bago iba. Hindi naman po kailangan na maging in a relationship ka po para bumili ka po ng bulaklak ngayon sa Dangwa. And naniniwala naman po ako na kayang-kaya nyo naman po bumili sa sarili nyo and para na rin po sa pamilya nyo. Binilhan nila ang kanilang sarili ng tulips na nasa 100 to 120 pesos kada piraso. Kung isang dosena naman yan, 2,000 pesos. Mabenta rin ang Ecuadorian roses na sumisimbolo raw sa malalim na pag-ibig. Pero dapat malalim din ang inyong bulsa dahil 250 pesos per stem yan. 5,000 pesos ang isang dosena at kung dalawang dosena naman ay 10,000 pesos. Mas maraming bulaklak naman, mas makulay tingnan ang bouquet. Naglalaro ang presyo niyan sa 200 pesos hanggang 5,000 pesos depende sa laki, disenyo at mga bulaklak na kasama. Bukas, sa mismong Valentine's Day, inaasahang mas magmamahal pa ang mga bulaklak. Etong hindi magmamahal dahil hindi naman bulaklak. Ang bouquet na ointment na pampakalma ng muscles at ang bouquet ng mga pampaganda gaya ng lipstick. Bukod sa mga bulaklak sa Dangwa, nakita rin natin ang mga namimigay ng kondom at lubricant. May ilang hindi nahihiyang kumuha niyan, lalo't proteksyon ito sa mga sakit gaya ng HIV. Marami din pong kabataan na di po marunong gumamit ng kondom eh. Kaya dapat di po nahihiyang kumuha nito for safety na rin po natin. Paalala ng Department of Health at Philippine National AIDS Council, tandaan ang ABCDE. A. Abstinence o pag-iwas sa pakikipagtalik. B. Being faithful o pagiging tapat sa partner. C. Condom use o paggamit ng kondom. D. Para sa hindi paggamit ng droga. At E. Educating oneself o pagiging maalam tungkol sa HIV. Huwag na ho tayong makipagtalik, no? Dahil yan po yung pinaka-main mode of transmission. Pero hindi naman ho tayo judgmental. Kung tayo makikipagtalik, be faithful dun po sa ating partner. Sakit naman kung hindi ka true sa iyong minamahal. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.